sa 666. La 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 la. Morning, guys! Girls pala. Girls and guys. Oo naman, may guy Mag-isa naman lang si tayo. Diego dito eh. Girl power. Girls rock. Ayan. Anyway, so, ang ating umaga ay babasaan ko kayo ng ating verse of the day. Ang ating verse of the day ay Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. At syempre, kaugnay na ating verse of the day, may katanungan na naman ako, di ba? Ayan. And this morning, kasi, di ba, parang lagi natin sinasabi na kapag ang tao daw ay masama o makasalanan at siya ay pumanaw o namatay, napupunta siya sa impyerno. Di ba? Nung mga bata pa lang tayo, lagi natin naririnig yan eh. Pero totoo ba talagang may impyerno? Nag-i-exist ba talaga yan? So, syempre, ang sasagot po nito ay si Brother Eddie Soriano para naman sa ating Biblically Speaking. Alam mo kapatid, pag ang tao namatay, hindi agad pupunta sa impyerno. Pupunta muna sa lupa, lilibing. Yung espiritu babalik sa Diyos. 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yan, diyan mangyayari pag namatay ang tao. Pero maghihintay ka ng paghuhukom. Pagdating ng paghuhukom, bubuhayin uli ang mga patay. Yung katawan mo, bubuuin uli yun. Bubuuin uli. 37:4 ng Ezekiel. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Bubuhayin uli ng Diyos ang tao. Tapos saka tayo huhukuman. We will face judgment. Doon sa Apokalipsis 20:12 sa Cebuano, ug nakita ko ang mga minatay, mga dagko, mga gagmay, nga nagatindog sa atubangan sa trono. Ug gipamuklad ang mga basahon, ug may laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga hasulat sa mga basahon, sumala sa ilang mga buhat. Kaya maghuhukom. Pagka naghukom na, nakitang ikaw ay masamang tao, dadaling ka sa impyerno. Basahon nato sa Bugna 20:15. Og kung may bisan kinsa nga wala hikit nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Kita mo na, gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Kung may bisan kinsa nga wala hikit nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Ayan. Yan ang kapalaran no, masama yung hindi nakita sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kaya, sa tanong mo, meron bang totoong may impyerno? Meron nun, sabi ng Diyos yun eh. Kung naniniwala ka sa Diyos, maniniwala ka dahil sinabi ng Diyos may impyerno. Basahon nato sa Marcos. Ug kung ang imong kamot mao ang magapapangdol kanimo, putla, labi pang maayo kanimo nga musulod ka nga pungkol sa kinabuhi. Kaysa adunay duha, ikaw kakamot nga muadto ka sa impyerno.
ngadto sa kalayo nga dili arang mapalong. Ayon, impyerno ngadto sa kalayo nga dili arang mapalong. Kita mo kapatid, may impyerno talaga. Matakot tayo doon, sumunod tayo sa Diyos. Yan ang sagot natin sa iyong pangutana.